Pagkatapos ikarga sa truck ang mga basura mula sa ospital, ibinabiyahe ang mga ito papunta sa isang treatment facility. Yung machine na, we call it autoclave. So the autoclave, para matreat mo yung waste doon, mag-i-inject ka ng steam. No? The steam treats the medical waste. Pressure vessel siya, and pag nag-inject ka na ng steam, tataas yung pressure, no? And directly proportional siya sa heat. Pag tumaas yung pressure, tataas din yung temperature. So that's the time na fully treated na siya. Sa isang complete cycle, no, umaabot siya ng 1 hour, no? Kasama na dun yung loading, treatment, and disposal. Pagkatapos matreat ang medical waste, dinadala ito sa isang sanitary landfill na accredited ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Yung Kalangitan landfill talaga basically is a final disposal site ng lahat ng basura, all kinds. No? At yung bukod sa pag-accept at pag-manage ng mga basurang dinadala dito, kami rin ay may mga serbisyo na kami ang humahakot ng basura mismo from our clients. We have our own fleet of trucks. No, yun ang serbisyo na ibibigay namin sa mga kliyente namin. Kinukuha namin yon sa mga material recovery facility ng mga LGUs, ng mga munisipyo, at sa mga ibang industrial clients also. Diretso namin kinukuha yung iba. We are the only landfill that has this special cell for the treated medical waste. Yung cell ay yung tinatawag na garbage pit, yung tinatapunan mismo ng basura. Kami yung may talagang fully compliant doon, and we have the permit to accept those kinds of waste. Kada araw, higit kumulang 15 truck na punong-puno ng treated medical waste ang dinadala rito. Lahat ng medical waste, almost majority of the medical waste coming from Luzon, including Metro Manila, and most of them from Metro Manila. Meron pa rin kami natatanggap, galing pa ng Palawan, Iloilo, at ibang, sa Visayas, may nakakarating sa amin. Residential waste, household waste. Yun yung mga ginagamit natin, natapon natin sa basura sa bahay, hinahakot ng mga munisipyo. Ang ni-require ng DENR, ng EMB, is hiwalay ang household waste doon sa treated hazardous waste. No? Kaya kami, ginawa namin yun, nag-comply kami doon. Nitong mga nakaraang linggo lamang, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat, mahigit 1,000 tonelada ng basura ang nakalap ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa buong Metro Manila. Taong 2018, higit kumulang 55,749 tonelada ng mga infectious waste ang naiipon ng Pilipinas. Sa ulat ng DNR-EMB Online Hazardous Waste Management System, ang krisis na ito nagresulta ng 480% na pagtaas ng hazardous and infectious waste generation mula June 2020 hanggang December 2021. Dagdag pa rito, taong 2021 naman, higit kumulang 234,000 metric tons ng healthcare waste ang naipon. Aabot ito sa higit kumulang 6,000 trucks. Ang Kalangitan landfill sa Capas Tarlac kayang tumanggap ng tinatayang 400 cubic meters ng medical waste kada araw. 15 truckloads, mga syringes, yung mga magagaan lang ang ng basura. So, kahit yung isang truck niya, kahit malaki, baka 10 tons ang laman nun. So, ang ang estimate namin, on the average is 15 trucks daily, mga more or less 120 tons yun. Pero kung wala ang Kalangitan landfill, saan na nga ba maaaring dalhin ang mga basurang kinokolekta ni na Christopher? Lalo pat pinangangambahan itong tuluyang isasara ngayong Oktubre. Ang BCDA sinasabi na hindi na nila i-renew yung contract namin to lease the property. No? Kasi ang sabi nila, ito daw kasi ay BOT o Build, Operate, Transfer na hindi pwedeng i-renew. Nakipag-ugnayan ng Caradoc sa Bases and Conversion Development Authority o BCDA. Sila ang may-ari ng lupa kung saan makikita ang landfill. Ayon sa aming nakausap, hindi sila makapagbibigay ng statement dahil nasa korte na ang kanilang kaso. Malaking banta raw hindi lang sa kalinisan kundi maging sa kalusugan
nang nakararami ang napipintong pagsasara ng Kalangitan Landfill. From the time na matanggap namin yon, ititreat yon, and then as soon as matapos yung treatment, diretso na yun sa Metro Clark. No, kung marami kang ititreat, siyempre, it will take time, ano? Pero hindi siya dapat magtagal sa treatment facility kasi baka yung dating hazardous waste na treat mo, baka bumalik na naman na maging hazardous, ano? So, kailangan talaga mabilis naming madala sa Metro Clark. Siyempre, maghihintay kami ng tulong ng ating nasa gobyerno na mag-provide ng alternative site. Sa ngayon, pagka sinabi ng DENR na mayroong isang sanitary landfill na accredited nila at meron silang cell for hazardous waste, di doon kami magtatapon ng treated waste. Importante na accredited na DENR kasi may reporting kami sa DENR. So hindi namin pwedeng ilagay daw na nag-dispose kami sa sanitary landfill other than yung accredited nila. Nakipag-ugnayan na rin kami sa DENR para sa kanilang pahayag tungkol sa issue, pero hanggang sa ngayon hindi pa sila nagpapaunlak ng panayam. Kinontak din namin ng DENR Region 3 na magbibigay raw ng panayam, pero hindi ito umabot sa ibinigay naming araw ng pag-ere at pag-upload ng episode na ito.